masayang araw po. Ito ang ating mga pinakabatang breeder. Nakahiwalay nga po yung ating dalawang QB Crossberg na dumalaga kasama ang ating dalawang Pampanga native na boar. Excuse me po. Dito po yan sa may unahan ng rabitan. At doon naman po sa likod ay sila Kay. Si Kay po, kasama naman yung ating dalawang Pampanga native cross QB na mga babae at yung pong QB Crossberg na bulugan. Malamang po ay buntis na lahat ito. Si Kay po ay medyo nabukol na ang tiyan. Yan po ang ating dalaga. Hindi na siya flat tummy. At yun po, nakaiwalay ang ating bulugan. Ito pong dalawa, yung ating namang mga QB Cross Pampanga Native. So dito lang po sila sa may rabitan, kaya malapit rin lang dito sa ating consolidated pen. At dito po ay may dagdag pa tayong mga umanak. So ito po ang ating consolidated pen. Dito po nagkuta si Pilay. 8 po ang kanyang inianak, 6 ang buhay. Yung 2 po patay na nung lumabas. Pasok po ako, magpapalit lang ako ng footwear, patayin ko saglit. So yan po si Pilay. 6 ang kanyang surviving na biik. Ito po yung unang umanak na candidate nga for culling na. 5 po yung kanyang isinilang. Namatay po yung 2, 3 na lang ang kanyang biik. At dun po sa unahan na yon, gusto nang kumawala ng inahin. Tinanggal niya na po yung ating bakod. Ito po yung inahin doon. 14 po yung kanyang naging biik. Pero may 4 pong namatay, 10 po yung surviving niya. Bakit lilima kasama mo ngayon? At ito po ang kanyang pwesto. Yan po, sinunggol niya itong ating pangharang, kaya nakalabas na siya. Yan po si Kalinga, namumulot ng makakain. Si Kalinga po ay 10 of 10 ang kanyang mga biik. Doon po sa may likod, meron pang ring umanak. At nung nakaraan nga ay naipakita ko sa inyo yung pong isang inahin na tumawid dito sa ating dumalaga pen. So, dito po sa ating mga 20 na inahin dito ay 7 na ang muling umanak. Yan po ang ating mga pregi naman. Papahinga sa silungan. Ito po yung isa pang inahin na mamasyal kasama ang kanyang mga biik. Ito pa po isang inahin.
Hindi ko na po lalapitan yun at nagpapadede para po hindi maistorbo. Yung pong nagala ay dito yung kuta niya. At yun nga po si Pilay, nakapwesto dun sa tabi ng bakod ng rabbit tree. Ito naman po ang ating original area ng palakihan. So may 46 po tayong mga palakihin ngayon dito. Lahat ay galing dito lang sa tawid po, sa ating Sampaloc Pen. Pipili po tayo ng babae dito para maging bago nating line. Gawa po ng yung 4 na QB Cross Berkshire natin ay nandito po. So yung mga anak pong babae nun ay ititira nating lahat. So sa 46 pong ito, marami pong mga babae ang maiiwan sa atin. Hindi po magiging litsunin ang karamihan sa mga alaga nating ito. Lahat po ng lalaki ay kapon na para nga po makaiwas tayo sa unwanted mating or unwanted pregnancy. Yan po sila sa mas maliwanag. Dati po ay nilalamnan ko ito ng hanggang 100 na baboy. Tapos nga po ay walang pahinga ang lupa. Gawa po ng pag may nahuli kami na mga pang-awat, lagay lang po kami ng lagay dito. Naging problema nga po natin, eventually nagkasakit ang mga ito. Pagkatapos po, nag-umpisa ng tayong mamatayan dito at dito po sa Sampaloc Pen o ang ating dating breeding pen number 1. Nag-umpisa ang problema na later on nga po ay na-found out namin na ASF na. So yung pinagbulan po dito, hindi ako sigurado kung ASF din yon. Kaya nga po, excuse me po, nag-decide na ako na kailangan ang lupa ay nagpapahinga. Pero po sa pagpapahinga ng lupa, nagtitrip na din po nga kami ngayon ng apog at asin kada gamit ng isang kulungan. So, yan po ang dahilan kaya nanggawa na ako ng mas maraming kulungan para po nakakapagpahinga ang lupa at nakukuha naming disinfect ang isang pen bago siya muling gamitin. So ito po ang ating 46 na palakihin at meron pa tayong 8 na aawatin. Galing lang po dito sa ating Sampaloc Pen. Yung pinakahuli po nating mga biik dito ay anak nung isang QB Crossberg. At yung isa po ay mukhang buntis na. So ayun po yung mga huling biik na ating aawatin galing dito sa Sampaloc Pen. So makakasama po nila yung mga panganay nilang mga kapatid sa ama. Lahat po ng mga ito ay anak ni Third. At si Third po ay may kaunting lahi ng Berkshire. Pero mas mataas po ang dugo ni Third ng Pampanga Native. Nasa 80 to 85% po ng dugo ni Third ay Pampanga Native. Gawa ng si Third po ay apo lang ni Berktiv, yung nauna ko pong Berkshire Cross Native na boar. Ang tatay po ni Berktiv ay si Junior Boar na anak
ni Berktiv. So yan po ang ating mga alaga dito sa original area ng ating palakihan. At dito lang po sa tawid nila ay yung ating 31 heads naman na galing sa second at first consolidated pen. So may laman din po ito. Nandun sa may unahan. At yung pong pen na yan ay ang ating second breeding pen na expansion area. Magdadagdag pa po kami ng shed dito. Tag-araw naman kaya hindi ko pa po inuuna yung shed. Yung pagbabakod po ng ating dating large breeding pen ang aming inuuna para po maitawid na yung ating mga dumalaga. So ayan po, isa pang tingin sa ating mga palakihin dito sa ating original area ng galaan ng mga litsunin. So ito pong mga ito ay late April, makakapili na kami ng maihahatid na uling litsunin kay Ka-Farmer Engel. So ito po yung ating mga pinakamatandang palakihing panlitsyon. Nandito sa ating winning growing pen number 1. At yung 2 at 3 nga po ay bakante. Yung kasunod nating mga alaga ay nasa pen number 4 na. Yan, ito pong ating pinagkulungan ng mga pato ay bakante pa rin. Pero ini-establish ko lang po na maigi yung ating sourcing ng sapal at baka mag-alaga uli ako ng pato kahit na pa konti-konti muna. Gagamitan ko na po muna siguro ng commercial layer. Meron naman po duck layer feeds, hahaluan ko na lang ng sapal para po mapaitlog natin ng maayos. At saka ang isa pa po ay magtatanong ako kung magkano ang pagpapalagay ng irrigation system. Gagamit po tayo ng shallow tube well. So ito naman po yung huli nating mga iwinalay na palakihin din nating panlitsyon. Mix po ito galing sa consolidated at dito sa ating second breeding pen. At ito naman ang ating mga biik at inahin dito sa expansion area ng second breeding pen. Yan po si Tanso. Yan si Batik. Yan si Puti. At ayan po ang ating mga biik. So yung mga malalaki po dito ay tuturukan na ng hog cholera vaccine at atin ang iwawalay. After Holy Week na po namin gagawin yon. Kasabay po nun, yung mga maliliit naman ay atin nang tuturukan ng ivermectin at Respisure at yung pong mga lalaki ay kakapunin na. So marami-rami po ang ating gagawin dito dahil nasa 100 mahigit po yung ating mga bagong biik dito at 40 plus yung ating malalaki na. So ang gagawin po natin dito ay nasa 160 plus kasama po yung mga babakunahan ng hog cholera. Dito naman po sa dulo, nagpahuli ako ng mga lalaking kambing na bata pa at siya nating kakapunin para po makaiwas tayo sa unwanted breeding
at inbreeding dito sa farm. Yung pong mga tupa na aming kinapon ay maayos naman lahat. Kaya po itutuloy ko na ang plano ko na pati mga kambing ay kapunin. So, yung pong hindi po namin mapagsasabay-sabay, gawa ng hindi na nga functional itong ating kulungan, silungan na lang ng kambing, itong ating lumang building number 4. Kaya, pag nakalabas po at saka lang hinuhuli, ayan ang nahuli ngayon, 5 piraso. 6, pati po yung nakatago doon. So, try po tayo kung pwede pang kapunin yung ganito kalaki. Nakatapos na pong magkapon ng kambing. At ito po yung isa pa nating inahin na tupa. Ayan, umanak na rin po. Puti ang kanyang inianak, single birth. So, isang dumalaga na lang po ang hindi na anak sa ating mga tupa. Kaya ito pong Abril ay manghihiram uli ako ng bulugan. Hopefully ay makastahan pong uli ang ating mga inahin at yung nag-iisang dumalaga. So hanggang dito na lang po muna ang aking update for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.